This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. We have may siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nandoon. At halos kumpleto na kami. Conclusive na at very confident sa case build-up na ang CIDG at makikita nyo. Kampante ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matibay at solido ang mga ebidensya at testimonyang nakuha nila para sa pagrerekomenda ng isasampang kaso sa mga sangkot sa pagkamatay ng 2 players ng Ateneo de Manila men's basketball team na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., sa loob ng halos 2 linggong pag-iimbestiga, sapat na ito upang mapatibay ang kaso na maaaring isampa sa mga responsable sa insidente. Ayon naman kay Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya, ilang individual na lamang ang kanilang hinihintay para kunan ng pahayag, kabilang ang foundation ng isang telecommunication company na sponsor ng Ateneo Blue Eagles. Bukas po ay ipapatawag si Manny Pangilinan. Halos tapos na ang investigasyon namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigation na to. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nasa 10 hanggang 11 individual ang posibleng masampahan ng kaso kaugnay ng insidente. We are counting about more or less about 11 or 10. There is death, no? Pagka merong death, is there criminal liability, whether negligence and or leading to violation of the anti-hazing law kung magpupunta ron. Kanina, maagang dumating sa CIDG ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Roberto Yap para magbigay ng salaysay. Bukod kay Yap, nagtungo din ang ilang former players ng Ateneo Blue Eagles. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.